Pangkat etnolinguistiko sa mainland na Timog Silangang Asya, Laos, Vietnam at Cambodia. Mapanuring araw, grade 7. Ang pag-unawa sa pangkat etnolinguistiko ng Thailand at Myanmar ay parang panonood ng identity reel ng isang bansa. Sa bawat tagpo, makikita ang wika, kultura, paniniwala at pagkakakilanlang humuhubog sa pambansang pagkatao. Sa pagsusuri sa mga pangkat, relihiyon at pagpapahalaga ng dalawang bansa, mas malinaw na mauunawaan kung bakit ang mainland na Timog Silangang Asya ay hindi lamang mapa ng mga hangganan, kundi mapa rin ng sari-saring kultura. Balikan natin ang tungkol sa Thailand at Myanmar sa aral ng nakaraan, ating balikan. Tama o chika lang? Thailand-Myanmar Edition. Tukuyin kung tama o chika lang ang bawat pahayag. Ang wikang Thai ay kabilang sa pamilya ng wikang Mon Khmer. Chika lang. Ang wikang Thai ay kabilang sa pamilyang Kraday na tinatawag ding Thai Kadai o Daik. Ito ang opisyal na wika ng Thailand at ginagamit sa edukasyon, pamahalaan at pang-araw-araw na komunikasyon. Ang Theravada Buddhism ay may impluwensya sa ilang pagpapahalaga at gawi sa Thailand at Myanmar. Tama. Thai ang opisyal na wika ng Myanmar, samantalang Burmese naman ang opisyal na wika ng Thailand. Chika lang. Thai ang opisyal na wika ng Thailand, samantalang Burmese o Myanmar language ang opisyal na wika ng Myanmar. Ang Myanmar ay binubuo lamang ng isang pangunahing pangkat etniko, ang Bamar. Chika lang. Ang Myanmar ay binubuo ng tinatayang 135 pangkat etniko. Bagamat ang Bamar ang pinakamalaking pangkat etniko sa Myanmar, hindi lamang ito ang pangkat sa bansa. May tinatayang 135 opisyal na kinikilalang pangkat etniko sa Myanmar na karaniwang napapangkat sa 8 pangunahing pangkat: Kachin, Kaya, Kayin, Chin, Mon, Bamar, Rakhine at Shan. Ang pamilyang extended ay maaaring magbigay ng mas malawak na suporta sa pagpapalaki ng mga bata. Tama. Ngunit hindi lamang Thailand at Myanmar ang may makulay na pagkakakilanlan. Sa pagkakataong ito, susuriin ang 3 pang bansang may sariling pangkat etnolinguistiko, wika, pananampalataya, kultura at mga pagpapahalaga. Mainland Mystery. Sino ako? 3 bansa, huwag paghalu-haluin. Basahin at suriin ang bawat pangkat ng pahiwatig. Tukuyin kung anong bansa sa mainland na Timog Silangang Asya ang inilalarawan. Mystery Country A. Sino ako? Maraming pamayanan dito ang umaasa sa pagsasaka bilang pangunahing kabuhayan. Ang tirahan ng mga tao sa kapatagan, kabundukan at iba pang pook ay may kaugnayan sa pagkakaiba-iba ng kanilang pangkat at pamumuhay. Mahalaga ang isang malaking ilog sa transportasyon, irigasyon at ugnayan ng mga pamayanan. Bagamat bahagi ito ng Timog Silangang Asya, wala itong direktang baybayin o daan patungo sa dagat. Laos. Mystery Country B. Makikita sa kultura nito ang pagsasanib ng katutubong tradisyon at impluwensyang panlabas. Mahalaga sa pamilya at lipunan ang paggalang sa nakatatanda at pagbibigay pugay sa mga ninuno. May mga paniniwalang pinagsasama ang elemento ng Buddhism, Confucianism, Taoism at iba pang tradisyon. Dito umusbong ang mga relihiyong Kaudai at Wahao. Isa sa pinakamahalagang pagdiriwang nito ang Tet, bilang pagsalubong sa Lunar New Year. Sino ako? Vietnam.
Mystery Country Sea. Ang pagkakakilanlan nito ay malalim na nakaugat sa isang makasaysayang kabihasnan sa mainland na Timog Silangang Asya. Mahalaga sa pamumuhay ng mga tao ang mga anyong tubig, lalo na sa agrikultura at pangingisda. Ang Mekong River at Tonle Sap ay may malaking papel sa kabuhayan at pamayanan. Muling kinilala ang Theravada Buddhism bilang relihiyon ng Estado noong 1973. Ang Khmer ang nakararaming pangkat at opisyal na wikang ginagamit. Sino ako? Cambodia. Sa gawaing ito, lumitaw ang tatlong bansang magiging focus ng ating aralin: ang Laos, Vietnam at Cambodia. Magkakalapit ang mga bansang ito sa mainland na Timog Silangang Asya at pinag-uugnay ng mahalagang katangiang geographical, pangkasaysayan at pangkultura. Gayunpaman, hindi maaaring ilagay sa iisang kahon ang kanilang pagkakakilanlan. Sapagkat magkakalapit man sa mapa, hindi magkakapareho ang kanilang kwento. Ang Laos, Vietnam at Cambodia ay parang mga awit sa iisang playlist. Magkakaiba ang tunog, ritmo at beat, ngunit magkakasamang lumilikha ng makulay na himig ng mainland na Timog Silangang Asya. Kaya layunin ng araling ito na masuri ang pangkat etnolinguistiko, wikang kinabibilangan, kultura, sistema ng pananampalataya at mahahalagang pagpapahalaga ng Laos, Vietnam at Cambodia bilang bahagi ng mainland na Timog Silangang Asya. Upang masimulan ng pagsusuri, kilalanin muna ang isang bansang walang direktang baybayin, ngunit hitik sa wika, kultura at mga pangkat etniko. Ang Laos. Wika, lupain at pagkakakilanlan. Tatlong lumang kategorya, maraming natatanging kwento. Tulad ng Thailand at Myanmar, ang Laos ay binubuo ng maraming pangkat etnolinguistiko na may sari-saring wika, tradisyon, paniniwala at paraan ng pamumuhay. Noong mga naunang dekada, ginamit ang isang payak na pag-uuri sa mga mamamayan ng Laos, batay sa wikang kanilang ginagamit at tradisyonal na lokasyong kanilang tinitirhan. Mula dito, nabuo ang tatlong malawak na katawagan: ang Laolum, Laotiong at Laosong. Gayunpaman, mahalagang tandaan na hindi na ito ang opisyal na pangunahing batayan ng pag-uuri. Ginagamit na lamang ito bilang gabay upang maunawaan ang tradisyonal na ugnayan ng wika, kapaligiran at pamumuhay sa Lao. Laolum o Lowland Lao o mga Lao sa kapatagan. Ang Laolum ay tradisyonal na iniuugnay sa mga mamamayang naninirahan sa mga kapatagan at lambak, mga pampang ng Mekong River at mga sangay nito, at mga bayan at lungsod. Karamihan sa mga pangkat na inilalagay sa Laolum ay gumagamit ng mga wikang kabilang sa Laotay, na tinatawag ding Tay Kaday o Kraday sa ilang pag-aaral. Kabilang sa mga pangkat na karaniwang iniuugnay sa Laolum ang ethnic Lao, Puan, Lue at Putay. Sa mga pangkat etniko ng bansa, ang ethnic Lao ang may pinakamalaking bahagi ng populasyon. Para sa maraming Laolum, malaki ang kaugnayan ng Mekong River at ng mga kapatagan sa pagsasaka, transportasyon, kalakalan at pagbuo ng mga pamayanan. Laotiong o Lao of the Mountain Slopes o mga Lao sa Dalisdis. Ang Laotiong ay tradisyonal na iniuugnay sa mga pamayanang matatagpuan sa mga dalisdis at katamtamang taas ng kabundukan. Karamihan sa kanila ay gumagamit ng mga wikang kabilang sa Austroasiatic o Mon Khmer. Kabilang sa mga pangkat na karaniwang inilalagay sa Laotiong ang Khmu at Lamet sa hilagang bahagi, Katang at Makong sa gitna at timog, at Dru at Brau sa timog. Hindi isang pangkat etniko ang Laotiong.
Isa itong lumang katawagang sumasaklaw sa maraming pamayanang may magkakaibang wika, tradisyon at pagkakakilanlan. Laosong, Highland Lao o mga Lao sa mataas na kabundukan. Ang Laosong ay tradisyonal na iniuugnay sa mga pangkat na naninirahan sa matataas na bahagi ng kabundukan, lalo na sa Hilagang Lao. Marami sa mga pangkat na ito ang dumating sa Lao mula sa mga karatig na rehiyon, lalo na mula sa katimugang China noong mga nakaraang siglo. Gumagamit sila ng mga wikang kabilang sa Hmong-mien o Sino-Tibetan, kabilang ang ilang wikang Tibeto-Burman. Kabilang sa mga pangkat na karaniwang iniuugnay sa Laosong ang Hmong, Mien, Akha at Lahu. Ngunit hindi sapat ang taas ng lupa. Hindi ganap na naipakikita ng Laolum, Laotiong at Laosong ang masalimuot na kultura at wika ng Lao. Maaring manirahan sa magkatulad na uri ng kapaligiran ang dalawang pangkat, ngunit gumagamit ng magkaibang wika. Maaari ring magkalapit ang wika ng mga pangkat na naninirahan sa magkabilang panig ng Mekong kahit magkaiba ang bansang kanilang kinabibilangan. Dahil nagbabago rin ang tirahan, hanap buhay at paraan ng pamumuhay ng mga pangkat, hindi sapat na batayan ang taas o lokasyon ng kanilang pamayanan. Sa makatwid, ang bundok ay mahalagang pahiwatig, ngunit hindi ito ang buong kwento. Sapagkat sa mas makabagong pag-aaral, karaniwang pinapangkat ang mga mamamayan ng Lao sa apat na pangunahing pamilyang etno-linguistiko: ang Lao-Tai, Mon-Khmer, Hmong-Lu-Mien at Sino-Tibetan. May iba pang pamayanan sa Lao. Bukod sa tradisyonal na tatluhang pag-uuri, mayroon ding mga pamayanang Chinese at Vietnamese sa Lao. Nabuo at lumawak ang mga pamayanang ito dahil sa migrasyon, kalakalan, paghahanap buhay at pakikipag-ugnayan sa mga karatig bansa. Ipinapakita nito na ang pagkakakilanlan ng isang bansa ay patuloy na nahuhubog sa paggalaw at ugnayan ng mga tao. Ang pagsasaka at pagtutulungan ng pamilya. Mahalaga ang pagsasaka, lalo na ang pagtatanim ng palay sa kabuhayan ng maraming pamayanang rural sa Lao. Sa ilang pamayanang Laolum, karaniwang tungkulin ng kalalakihan ang pag-aararo at paghahanda ng lupa, paggawa at pagkukumpuni ng pilapil at paghahanda ng punlaan. Karaniwan namang tungkulin ng kababaihan ang paglilipat tanim, pag-aalis ng damo, pag-aani at paggiik at iba pang gawain matapos ang anihan. Gayunpaman, hindi mahigpit ang paghahating ito. Maraming gawain ang sama-samang ginagawa ng kalalakihan, kababaihan at iba pang kasapi ng sambahayan. Nagbabago rin ang tungkulin ayon sa pangangailangan ng pamilya at pamayanan. Ipinapakita rito ang kahalagahan ng kooperasyon ng buong sambahayan. Kaya naman sa bukid, hindi pwedeng puro sin. Bawat kasapi ay may ambag at pananagutan. Theravada Buddhism at mga Bon. Ang Theravada Buddhism ang pinakalaganap na relihiyon sa Lao, lalo na sa mga pamayanang Lao-Tai sa kapatagan. Humigit kumulang 2/3 ng populasyon ang Buddhist. Mayroon ding sumusunod sa animismo, Kristyanismo at iba pang paniniwala. Kabilang sa mga gawaing Budista ang pagbibigay ng pagkain o limos sa mga monghe, pagpunta sa mga wat o templong Budista, pakikinig sa mga aral at pakikilahok sa mga ritual upang makagawa ng kabutihan o merit. Ngunit ang pag-aalay sa mga monghe ay hindi pagsamba sa kanila. Ito ay paggalang sa sangha o pamayanan ng mga monghe at pagsasagawa ng kabutihan. Ang Bon ay tawag sa iba't ibang kapistahan sa Lao. Hindi lahat ng Bon ay tungkol sa pag-aani. Halimbawa, ang Bon Con Cao o kapistahan ng pag-aani o kapistahan ng palay ay isinasagawa bilang pasasalamat sa natapos na anihan at panalangin para sa masaganang ani sa susunod na taon.
Bagong taon ng mga Hmong. May natatanging tradisyon ang mga Hmong. Karaniwang ipinagdiriwang ang Hmong New Year pagkatapos ng panahon ng pag-aani. Nagkakaiba ang petsa ayon sa pamayanan at kalendaryo, ngunit madalas itong ginaganap sa huling bahagi ng Nobyembre o sa Disyembre. Ito ang panahon ng pasasalamat sa natapos na anihan, muling pagsasama-sama ng pamilya, pagpapanibago at bagong simula, pagsusuot ng tradisyonal na kasuotan at mga laro, sayaw, musika at gawaing pangkomunidad. Pero kahit magkaiba ang ritual at pagdiriwang, kapansin-pansin sa maraming pamayanan sa Lao ang pagpapahalaga sa ani, pamilya, pamayanan at pasasalamat. Laojik Challenge. Sino, saan, anong wika? Batay sa tradisyonal na tatluhang pag-uuri, itapat ang bawat paglalarawan sa wastong pangkat. Tradisyonal na iniuugnay sa matataas na bahagi ng kabundukan. Laosong. Karaniwang matatagpuan sa mga kapatagan at pampang ng Mekong. Laolum. Karamihan ay gumagamit ng mga wikang Austro-Asiatic o Mon Khmer. Laotiong. Kabilang dito ang maraming pangkat na gumagamit ng mga wikang Laotay o Tay Kaday. Laolum. Kabilang sa mga pangkat na iniuugnay rito ang mga Hmong. Laosong. Laokas ng pagkakaugnay. Kulturang Lao, kulturang Pinoy, saan nagtatagpo. Ano ang pagkakahawig ng ilang kultura at tradisyon ng mga pamayanang Lao sa kultura at tradisyon ng mga Pilipino? Ipinakikita ng mga pagkakatulad na ito na kahit magkaiba ang bansa at paraan ng pamumuhay, kapwa pinahahalagahan ng mga Lao at Pilipino ang pamilya, kabuhayan, pananampalataya, pamayanan at pasasalamat. Sa Lao, nakita kung paano nahuhubog ang pagkakakilanlan ng mga pamayanan sa pamamagitan ng wika, lokasyon, kabuhayan at tradisyon. Mula sa bansang walang direktang baybayin, tumungo naman sa karatig bansang may mahabang baybayin at kasaysayang hinubog ng iba't ibang impluwensya. Kaya Lao check, Vietnam naman. Kung sa Lao ay mahalagang clue ang bundok at kapatagan, sa Vietnam naman ay kailangang suriin ang bakas ng kasaysayan, ugnayan sa mga karatig bansa at matibay na pagpapahalaga sa pamilya at mga ninuno. Vietnam. Maraming impluwensya, sariling pagkakakilanlan. Tulad ng Lao, binubuo rin ng Vietnam ng maraming pangkat etno-linguistiko. Opisyal na kinikilala sa bansa ang 54 na pangkat etniko. Kin o Viet ang pinakamalaking pangkat at bumubuo sa nakararaming populasyon. At 53 iba pang pangkat na may sari-saring wika, kultura at tradisyon. Ang kultura ng Vietnam ay nahubog sa sariling tradisyon at sa matagal na pakikipag-ugnayan sa iba't ibang kabihasnan. Impluwensyang Chinese sa Vietnam. Kapansin-pansin sa kultura ng mga Kin Vietnamese ang malalim na impluwensyang Chinese, bunga ng mahabang kasaysayan ng ugnayan ng Vietnam at China. Makikita ito sa bokabularyo at tradisyon ng pagsulat, pagpapahalaga sa edukasyon at kaayusan, mga tungkulin sa pamilya, paggalang sa nakatatanda, at pag-alala at paggalang sa mga ninuno. Gayunpaman, hindi nawala ang sariling kultura ng Vietnam. Iniangkop ng mga Vietnamese ang mga impluwensyang ito sa sarili nilang karanasan at tradisyon. Ang mga Cham at kaharian ng Champa. Ang Cham ay isa sa mga pangkat etniko sa Vietnam. Marami sa kanila ang naninirahan sa gitna at timog na bahagi ng bansa.
May kaugnayan ng kanilang kasaysayan sa sinaunang kaharian ng Champa, isang kahariang umiral sa ilang bahagi ng kasalukuyang Vietnam. Sa pamamagitan ng kalakalan at pakikipag-ugnayan, nakarating sa Champa ang mga impluwensyang nagmula sa India. Impluwensyang Indian sa kulturang Cham. Makikita ang impluwensyang Indian sa kulturang Cham sa Hinduism, sining at arkitektura, mga eskultura at simbolong panrelihiyon, at mga templong itinayo noong panahon ng kaharian ng Champa. Ipinakikita nito na ang Vietnam ay nahubog sa ugnayan ng iba't ibang kabihasnan, ngunit nakabuo pa rin ng sariling pagkakakilanlan. Wikang Vietnamese. Vietnamese ang pambansang wika ng Vietnam. Kinikilala rin ang karapatan ng bawat pangkat etniko na gamitin at pangalagaan ang sarili nitong wika at sistema ng pagsulat. Ang pamilya ng wika ay pangkat ng mga wikang nagmula sa magkakaugnay na pinagmulan. Ang Vietnamese ay kabilang sa pamilya ng wikang Austro-Asiatic na sangay ng Vietic. Ang Vietic ay sangay ng Austro-Asiatic na kinabibilangan ng Vietnamese, Muong at iba pang magkakaugnay na wika. Impluwensyang Chinese sa wikang Vietnamese. Bagamat Austro-Asiatic ang pinagmulan ng Vietnamese, malakas ang naging impluwensya ng Chinese sa bokabularyo at tradisyon ng pagsulat nito. Noon, ginamit ang Chuhan, mga karakter na Chinese para sa opisyal at pampanitikang sulatin, Chunom, sistemang binuo upang maisulat ang wikang Vietnamese, at Chu Coc Ngu, na kasalukuyang sistema ng pagsulat na nakabatay sa alpabetong Latin. Ipinakikita nito na maaaring magkaroon ang isang wika ng sariling pinagmulan habang tumatanggap ng impluwensya mula sa ibang wika. Habi ng mga wika sa Vietnam. Hindi lamang Vietnamese ang ginagamit sa Vietnam. Ang mga wika ng iba't ibang pangkat etniko ay kabilang sa ilang pangunahing pamilya ng wika: Austro-Asiatic, Austronesian, Tai-Kadai, Hmong-Mien at Sino-Tibetan. Ipinakikita nito na ang Vietnam ay tagpuan ng iba't ibang wika at pamayanang matagal nang nag-uugnayan. Mga wikang Austronesian. Ang Austronesian ay malawak na pamilya ng mga wikang ginagamit sa Timog Silangang Asya at mga pulo sa Karagatang Pasipiko. Kabilang sa mga pangkat sa Vietnam na gumagamit ng mga wikang Austronesian ang Cham, Ede o Rade, Jaray, Chru, at Raglay o Roglay. May kaugnayan ang kanilang mga wika sa Malay, Indonesian, Pilipino at iba pang wikang Austronesian. Mga wikang Austro-Asiatic. Ang Austro-Asiatic ay pamilya ng mga wikang malawak na ginagamit sa mainland na Timog Silangang Asya. Kabilang sa mga wikang Austro-Asiatic sa Vietnam ang Vietnamese at Muong, sangay na Vietic, Banar at Nong, mga sangay na Banarik, Katu at Bru, mga sangay na Katuwik at Istieng at iba pang kaugnay na wika. Kaya naman kahit Vietnamese ang pambansang wika, marami pang wikang Austro-Asiatic ang ginagamit ng iba't ibang pamayanan. Iba pang pamilya ng wika. Mayroon ding mga pangkat sa Vietnam na gumagamit ng mga wikang kabilang sa Tai-Kadai, na kinabibilangan ng mga wikang Thai at iba pang kaugnay na wika, Hmong-Mien na kinabibilangan ng mga wikang Hmong at Mien, at Sino-Tibetan na kinabibilangan ng Chinese at iba pang wika sa Silangan at Timog Silangang Asya. Ang pagkakaiba-ibang ito ay bunga ng mahabang kasaysayan ng migrasyon, kalakalan at pakikipag-ugnayan ng mga pamayanan. Lokasyon ng mga pangkat etniko. Ang mga Kin ay karaniwang matatagpuan sa mga delta at kapatagan, mga baybaying lugar at malalaking lungsod. Marami naman sa ibang pangkat etniko ang tradisyonal na naninirahan sa hilagang kabundukan, matataas na lambak at Central Highlands.
Ang Central Highlands ay malawak na rehiyong mataas ang lupain sa gitna at timog na bahagi ng Vietnam. Lokasyon, wika at pamayanan. Sa ilang kabundukan sa Hilaga, matatagpuan ang mga pangkat na gumagamit ng mga wikang Tai-Kadai, Hmong-Mien at Sino-Tibetan. Sa Central Highlands naman naninirahan ng ilang pangkat na gumagamit ng mga wikang Austronesian at Austro-Asiatic. Ipinakikita nito ang ugnayan ng lokasyon, wika at pagbuo ng pamayanan. Ngunit nagbabago ang lokasyon ng mga pamayanan kasi hindi permanente o eksakto ang paghahati ng mga pangkat ayon sa lokasyon. Nagbabago ang kanilang tirahan at paraan ng pamumuhay dahil na rin sa migrasyon, urbanisasyon, edukasyon, kalakalan at pakikipag-ugnayan sa ibang pamayanan. Kaya mahalaga ang mapa upang makita ang lokasyon, ngunit hindi nito ganap na mailalarawan ang kultura at pagkakakilanlan ng mga tao. Pagdating naman sa pamilyang Vietnamese, kapuna-puna sa maraming tradisyonal na pamilyang Kin ang impluwensya ng Confucianism. Ang Confucianism ay tradisyong pilosopikal na nagmula sa China. Binibigyang diin nito ang pagpapahalaga sa pamilya, paggalang sa nakatatanda, pagtupad sa tungkulin, kahalagahan ng edukasyon at pagpapanatili ng kaayusan sa lipunan. Makikita ang mga pagpapahalagang ito sa ilang tradisyonal na pamilyang Vietnamese. Patrilineal na tradisyon. Maraming tradisyonal na pamilyang Kin ang may patrilineal na katangian. Ang patrilineal ay sistemang sinusundan ang linya ng angkan mula sa panig ng ama. Sa ilang pamilya, karaniwang iniuugnay sa panig ng ama ang apelyido, linya ng angkan, ilang karapatan sa pamana at ilang tungkulin sa paggalang sa mga ninuno. Gayunman, hindi ito paglalarawan sa lahat ng pangkat sa Vietnam. Matrilineal na tradisyon. Hindi lahat ng pangkat etniko sa Vietnam ay patrilineal. May ilang pamayanan sa Central Highlands at ilang pangkat ng Cham na may matrilineal na tradisyon. Ang matrilineal ay sistemang sinusundan ang linya ng angkan mula sa panig ng ina. Ipinakikita nito na magkakaiba ang kaayusan ng pamilya sa mga pamayanang Vietnamese. Papel ng kababaihan sa pamilya. Malaki ang ginagampanan ng kababaihang Vietnamese sa paghahanap buhay, pagpapalaki at edukasyon ng mga anak, pamamahala sa gastusin, pangangasiwa sa yaman ng tahanan, at pagpapasya sa loob ng sambahayan. Kaya naman ang patrilineal na tradisyon ay hindi nangangahulugang maliit o walang halaga ang ambag ng kababaihan. At nagbabago rin ang mga papel sa pamilya ayon sa panahon, pangangailangan at kalagayan ng pamayanan. Mga paniniwala sa Vietnam. Ang Buddhism ay isa sa mahalagang tradisyong panrelihiyon sa Vietnam. Gayunpaman magkakaiba at masalimuot ang mga paniniwala ng mga Vietnamese. Sa ilang pamayanan, maaaring magsama-sama ang paggalang sa mga ninuno, pananalangin para sa mga yumao, pagpapahalagang Confucian, mga kaugaliang Budista, mga impluwensyang Taoist at mga lokal na paniniwala at ritual. Taoism. Ang Taoism ay tradisyong pilosopikal at panrelihiyon na nagmula sa China. Binibigyang diin nito ang pagkakaroon ng balanse, payak na pamumuhay, maayos na pakikiayon sa kalikasan at pagkakasundo ng magkakaibang puwersa sa buhay. Ang ilang kaugaliang Taoist ay naging bahagi rin ng mga paniniwala at ritual sa Vietnam. Syncretism. Ang syncretism ay pagsasama ng mga elemento mula sa iba't ibang paniniwala at tradisyon. Hindi ito basta walang ayos na paghahalo. Ang bawat paniniwala o gawaing pinagsasama ay may pinagmulang kasaysayan,
sariling kabuluhan at papel sa pamilya at pamayanan. Makikita ang syncretism sa ilang tradisyon, ritual at relihiyon sa Vietnam. Ang Tet Nguyen Dan. Ang Tet Nguyen Dan o Tet ang pinakamahalagang tradisyonal na pagdiriwang ng bagong taon sa Vietnam. Ito ang pagsalubong sa Vietnamese Lunar New Year at mahalagang panahon para sa pamilya at pamayanan. Sa pagdiriwang ng Tet, binibigyang diin ang pamilya, paggalang sa mga ninuno, bagong simula, pag-asa sa magandang kapalaran at pagkakaisa ng pamayanan. Sa paghahanda at pagdiriwang ng Tet, nililinis at inaayos ang tahanan, nagsasama-sama ang pamilya, naghahanda ng tradisyonal na pagkain, pinararangalan ang mga ninuno, nagbibigay ng pagbati at biyaya, at umaasa sa magandang simula at kapalaran. Sa ilang tradisyon, pinaniniwala ang mahalaga ang unang panauhin, unang salita, at unang kilos sa bagong taon. Dahil dito, maingat ang pagkilos at pananalita sa unang araw ng taon. Cao Dai. Ang Cao Dai o Cao Daism ay isang syncretic na relihiyong nabuo sa Vietnam noong unang bahagi ng ika-20 siglo. Pinagsasama nito ang ilang aral at impluwensya mula sa Confucianism, Taoism, Buddhism, Christianity at iba pang tradisyong panrelihiyon. Makikita rin sa organisasyon nito ang ilang impluwensya mula sa estruktura ng Roman Catholic Church. Mga aral ng Cao Dai. Binibigyang diin ng Cao Dai ang pagkakaisa ng sangkatauhan, paggalang sa iba't ibang tradisyon, moral na pamumuhay at paniniwalang maaaring magtagpo ang mahalagang aral ng iba't ibang relihiyon. Ipinakikita ng Cao Dai na maaaring maging tulay sa pagkakaunawaan ang pagkakaiba ng mga paniniwala. Hoa Hao. Ang Hoa Hao ay isang kilusang Budistang Vietnamese na nabuo noong 1939 sa rehiyon ng Mekong Delta. Binibigyang diin nito ang payak na pagsamba, personal na debosyon, mabuting asal, pagmamalasakit sa pamilya at kapwa, pagtulong sa pamayanan at pagsasabuhay ng pananampalataya araw-araw. Sa tradisyong Hoa Hao, hindi kailangang nakasentro ang pagsamba sa malalaki o magagarang templo. Maraming gawaing panrelihiyon ang maaaring isagawa sa tahanan, bukid at pang-araw-araw na gawain. Binibigyang halaga nito ang kabutihan at paglilingkod bilang konkretong pagpapakita ng pananampalataya. Hindi nasusukat ang lalim ng paniniwala sa laki ng gusali o dami ng dekorasyon. Viet Test. Faith and Tradition Check. Tukuyin ang konseptong inilalarawan sa bawat bilang. Pagsasama ng mga elemento mula sa iba't ibang paniniwala at tradisyon. Syncretism. Pagdiriwang ng Lunar New Year na kaugnay ng pamilya at paggalang sa mga ninuno. Tet. Sistemang sinusundan ang linya ng angkan mula sa panig ng ama. Patrilineal. Relihiyong Vietnamese na pinagsasama ang mga aral mula sa iba't ibang tradisyon. Cao Dai. Kilusang Budista na nagbibigay diin sa payak at personal na pagsasabuhay ng pananampalataya. Hoa Hao. Tradisyong pilosopikal at panrelihiyon na nagbibigay diin sa balanse at maayos na pakikiayon sa kalikasan at buhay. Taoism. Pinakamalaking pangkat etniko sa Vietnam na bumubuo sa nakararaming populasyon ng bansa. Hin o Viet. Pamilya ng wikang kinabibilangan ng Vietnamese, Muong at iba pang wikang Mon Khmer. Austro-Asiatic. Tradisyong pilosopikal na nagmula sa China na nagbibigay diin sa pamilya, paggalang sa nakatatanda, edukasyon at kaayusan sa lipunan. Confucianism.
kasalukuyang sistema ng pagsulat ng wikang Vietnamese na nakabatay sa alpabetong Latin. Chu Quoc Ngu. Mula Vietnam patungong Cambodia. Sa Vietnam, ipinakikita ng Tet kung paano nananatiling buhay ang ugnayan ng pamilya, mga ninuno at tradisyon sa bawat bagong simula. Sa katabing Cambodia, ibang landas ng kasaysayan ang humubog sa kultura. Dumaan man sa mabibigat na pagsubok ang bansa, nananatiling buhay ang pagkakakilanlan, pananampalataya at mga tradisyon ng mga mamamayan nito. Cambodia, kulturang sinubok ng kasaysayan. Ang Khmer ang pinakamalaking pangkat etniko at bumubuo sa nakararaming populasyon ng Cambodia. Kabilang naman sa mga pangkat minorya ang Chinese, Vietnamese, Cham, Laotian at mga katutubong naninirahan sa matataas na lupain. Mayroon ding mga pamayanang Muslim, lalo na sa ilang pangkat ng Cham. Ipinakikita nito na hindi rin iisa ang pangkat, wika o paniniwala sa Cambodia. Ang mga Khmer. Ang Khmer ay tumutukoy sa pinakamalaking pangkat etniko ng Cambodia at sa pangunahing wikang ginagamit sa bansa. Ang wikang Khmer ay kabilang sa pangkat ng mga wikang Mon Khmer na bahagi ng mas malawak na pamilya ng wikang Austro-Asiatic. Karaniwang matatagpuan ang maraming Khmer sa mga kapatagang nakapaligid sa Mekong River at Tonle Sap. Ang Tonle Sap ay isang malawak na lawa na mahalaga sa pamumuhay at kabuhayan ng mga Cambodian. Mga anyong tubig at pamumuhay. Mahalaga ang Mekong River at Tonle Sap sa pagsasaka, pangingisda, transportasyon, kalakalan at pagbuo ng mga pamayanan. Sa paligid ng mga anyong tubig na ito, nabuo ang maraming pamayanang umaasa sa matabang lupa, yamang tubig at rutang nag-uugnay sa iba't ibang lugar. Mga wika sa Cambodia. Khmer ang opisyal na pangunahing wikang ginagamit ng nakararaming Cambodian. Mayroon ding mga pamayanang gumagamit ng Cham, Vietnamese, Chinese, iba pang wikang Mon Khmer at mga wikang Austronesian. Gumagamit ng mga wikang Mon Khmer ang ilang pangkat tulad ng Katu, Nong at Stieng. Samantala, kabilang sa pamilyang Austronesian ang mga wikang ginagamit ng ilang pangkat gaya ng Jaray at Rade. Austro-Asiatic at Austronesian. Ang Austro-Asiatic at Austronesian ay dalawang magkaibang pamilya ng wika. Kabilang sa Austro-Asiatic ang Khmer, Vietnamese at iba pang wikang Mon Khmer. Kabilang naman sa Austronesian ang maraming wikang ginagamit sa Pilipinas, Indonesia, Malaysia, mga pulo sa Pasipiko at ilang pamayanan sa Vietnam at Cambodia. Gayunpaman, pareho silang pamilya ng wika. Ngunit magkaiba ang pinagmulan at landas ng pagkalat. Sa makatwid, magkahawig ang pangalan pero magkaiba ang angkan. Theravada Buddhism sa Cambodia. Ang Theravada Buddhism ay matagal nang mahalagang bahagi ng kultura at kasaysayan ng Cambodia. Bago ang 1975, kinikilala itong pambansang relihiyon ng bansa. Malaki ang papel nito sa mga ritual at pagdiriwang, edukasyong ibinibigay sa mga templo, pamumuhay ng mga monghe at pagpapahalaga ng mga mamamayan. Ang panahon ng Khmer Rouge. Ang Khmer Rouge ay isang revolusyonaryong komunistang rehimeng na mahala sa Cambodia mula 1975 hanggang 1979. Sa ilalim nito, ipinagbawal ang iba't ibang relihiyon, ipinasara o sinira ang maraming templo, pinahinto ang mga gawaing panrelihiyon at pinag-usig ang mga monghe at iba pang leader ng relihiyon.
Malaking dagok ito sa mga institusyon at tradisyong panrelihiyon ng Cambodia. Muling pagbangon ng Buddhism. Noong dekada 1980, unti-unting pinahintulutan ang ilang gawaing Buddhist, ngunit nanatiling limitado ang mga ito. Noong 1973, muling kinilala ang Theravada Buddhism bilang pambansang relihiyon ng Cambodia. Ipinakikita ng kasaysayang ito na maaaring pigilan ang mga institusyon at seremonya, ngunit mahirap na ganap na burahin ang paniniwalang matagal nang nakaugat sa kultura. Buddhism at mga pagpapahalaga. Sa kabila ng mahabang paghina ng organisadong relihiyon, nanatili sa maraming Cambodian Buddhist ang ilang pagpapahalagang kaugnay ng Buddhism. Kabilang dito ang pagiging matyaga, pagiging mahinahon, pagtanggap at pagharap sa mga hamon, pagpipigil sa labis na pagnanasa at hindi labis na pagpapahalaga sa material na kayamanan. Ipinakikita nito na ang relihiyon ay hindi lamang makikita sa gusali o seremonya. Maaari rin itong manatili sa asal, pagpapahalaga at pananaw sa buhay. Iba pang paniniwala sa Cambodia. May ilang katutubong pamayanang tinatawag na Khmer Law. Ang Khmer Law ay pangkalahatang katawagan sa ilang pangkat na tradisyonal na naninirahan sa matataas na lupain ng Cambodia. Ang ilan sa kanila ay sumusunod sa lokal na paniniwala, paggalang sa mga ninuno at paniniwala sa mga espiritong kaugnay ng kalikasan. Mga paniniwalang nagtatagpo. May ilang pamayanang Vietnamese at Chinese sa Cambodia na nagsasama ng mga elementong nagmula sa Buddhism, Taoism o Taoism at paggalang sa mga ninuno. Ang Taoism ay tradisyong nagbibigay diin sa balanse, pagkakasundo at maayos na pakikiayon sa kalikasan at buhay. Sa iba't ibang anyo ng paniniwala, mahalaga ang kabutihan, pagkakaisa at pagmamalasakit sa kapwa. Khmer Moria Check. Cambodia Identification Challenge. Tukuyin ang pangkat, lugar, pamilya ng wika, relihiyon o konseptong inilalarawan sa bawat bilang. Ito ang pinakamalaking pangkat etniko sa Cambodia at pangalan din ng pangunahing wika ng bansa, Khmer. Malawak na lawa sa Cambodia na mahalaga sa pangingisda, pagsasaka, transportasyon at pagbuo ng mga pamayanan. Tonle Sap. Pamilya ng wikang kinabibilangan ng Khmer, Vietnamese at iba pang wikang Mon Khmer. Austro-Asiatic. Pamilya ng wikang kinabibilangan ng mga wikang ginagamit ng ilang pangkat gaya ng Jaray at Tragic. Austronesian. Pangunahing relihiyon ng Cambodia na matagal nang nakaugnay sa kultura, edukasyon at pamumuhay ng mga mamamayan. Theravada Buddhism. Revolusyonaryong komunistang rehimeng na mahala sa Cambodia mula 1975 hanggang 1979 at nagbawal sa iba't ibang relihiyon. Khmer Rouge. Taon kung kailan muling kinilala ang Theravada Buddhism bilang pambansang relihiyon ng Cambodia. 1973. Pangkalahatang katawagan sa ilang katutubong pangkat na tradisyonal na naninirahan sa matataas na lupain ng Cambodia. Khmer Law. Tradisyong nagbibigay diin sa balanse, pagkakasundo at maayos na pakikiayon sa kalikasan at buhay. Taoism o Taoism. Mahalagang ilog na nagsisilbing pinagkukunan ng tubig, ruta ng kalakalan, daanan ng transportasyon at sentro ng pagsasaka sa Cambodia. Mekong River. Paniniwalang hindi nabura. Bakit nanatiling mahalaga ang Buddhism sa kulturang Cambodian kahit matagal itong ipinagbawal?
Maaring pansamantalang mawala o humina ang mga institusyon at seremonya, ngunit maaring manatili ang mga aral sa kilos, pag-iisip, at pamumuhay ng mga tao. Mekong-nected, iba-iba, magkakaugnay. Mahalaga ang Mekong River sa Laos, Vietnam at Cambodia. Nagsisilbi itong pinagkukunan ng tubig at pagkain, sentro ng pagsasaka at pangingisda, daanan ng transportasyon at kalakalan at tulay ng ugnayan ng iba't ibang pamayanan. Bagamat iisang ilog ang nag-uugnay sa tatlong bansa, nananatiling natatangi ang kanilang wika, kultura, tradisyon at pagkakakilanlan. Gaya ng mga pamayanang dinaraanan ng Mekong, may mga taong nakakasalamuha tayo na naiiba ang ideya, kakayahan, ugali o paniniwala. Maaring hindi pareho ang sagot ng magkakaklase sa isang gawain, hindi magkatulad ang opinyon ng magkakaibigan, at magkakaiba ang tungkulin ng mga kasapi ng pamilya. Hindi kailangang maging pare-pareho upang magkaisa. Ang mahalaga ay marunong makinig, rumespeto, tumulong at kumilos para sa iisang layunin. Kumpletuhin ang pahayag. Kapag may taong naiiba ang ideya, ugali o paniniwala, may pakikita ang diwa ng Mekong sa pamamagitan ng Kultura Connect, Laos, Vietnam, Cambodia. Concept Map. Laos, Vietnam, Cambodia. Pagkakaugnay. Try Suri, Laos, Vietnam, Cambodia Challenge. Piliin ang letra ng tamang sagot. Napansin ng isang mananaliksik na maraming Laolum ang naninirahan sa kapatagan malapit sa Mekong River, samantalang ang Laosong ay karaniwang nasa matataas na lupain. Ano ang pinakamakatwirang paliwanag? Nakaaapekto ang lokasyon sa wika at kabuhayan. Malakas ang impluwensyang Chinese sa wika, edukasyon at pamilya sa Vietnam. Gayunpaman nanatiling natatangi ang kulturang Vietnamese. Ano ang ipinakikita nito? Iniangkop ng Vietnam ang impluwensya sa sariling tradisyon. Patrilinyal ang ilang tradisyonal na pamilyang Kin, ngunit malaki rin ang papel ng kababaihan sa kabuhayan at pagpapasya. Ano ang ipinahihiwatig nito? Ang tradisyon ay maaring may iba't ibang gampanin. Ipinagbawal ang relihiyon sa Cambodia noong panahon ng Khmer Rouge, ngunit muling kinilala ang Theravada Buddhism noong 1973. Ano ang pinakamahalagang aral dito? Maaring manatili ang paniniwala sa kabila ng pagbabawal. Parehong may Theravada Buddhism sa Laos at Cambodia, ngunit magkaiba ang kanilang mga tradisyon at karanasan sa kasaysayan. Ano ang ipinakikita nito? Maaring magkapareho ang relihiyon, ngunit magkaiba ang kultura. Magkakaiba ang Laos, Vietnam at Cambodia, ngunit iisa ang aral. Ang tunay na makabayan ay marunong magmahal sa sariling kultura nang hindi minamaliit ang kultura ng iba.